Makikita natin ang kabulastugan ng mga nagpapatakbo ng bansa natin doon sa kanilang performance survey ay bumulusok na pababa. Hindi natin malaman sa katapusan ng buwan na ito, itong April, bago mag-eleksyon, negative na ang rating nitong si Bangag Marcos Jr. Mga kababayan. So, makikita natin dito na maski wala ng tiwala ang taong bayan, itong Senate President na tinalaga ni Marcos, hindi naman talaga binutuhan niya ng mga senador sa kusang loob nila. Yan naman ay tinulak ni Marcos na maging Senate President, ay nagpapakita ng kanyang pagsisipsip kay Marcos. Biro mo mga kababayan, binago niya ang rules ng Senado at alam naman ang committee through the committee chairman ay mag-declare ng contempt sa isang witness or resource person for lying, ay discretionary ng mga miyembro na umattend doon sa committee so long as there is a majority, meaning to say pagka may isang nag-contempt at walang nag-object ay makukontempt ang isang pinadeclare na contempt, ay yun ang practice na ng Senado. At biglang out of the blue, itong Escudero ay pinakawalan ang isang resource person or witness at this particular hearing. Pinakawalan niya. Okay, ito muna, pakinggan muna natin. Alam niya na hindi dinala si President Duterte sa isang competent court. Kung sabihin niya, hindi niya alam. May dahilan ba kung bakit nagmamadali tayo? Ang naging role ko lang yung nung nag-volunteer ako na samahan si former President Muta ICC. Hindi nasiyahan si Senator Bato de la Rosa sa sagot nila Kanilaw, kaya pinakontempt niya ang opisyal. Agad niyang inaprubahan ni Senator Amy Marcos. Ambassador Lacanilaw, I find your answers very misleading. Yes, Mr. Senator. So you're lying. You're lying. Madam Chair, I move to set in contempt Ambassador Lacanilaw. The ambassador is cited in contempt. I'm sorry. So, sinight in contempt ang isang resource person or should we say witness in this particular case at talaga namang legal yang declare in contempt, no? Sa House of Representatives nga hindi lang isa, dalawa or tatlo ang sabay-sabay inikinukontempt. And walang magawa ang speaker dahil that is according to the rules. Pero dito pinakontempt with the permission of the chairman or with the approval of the chairman. Tingnan mo itong sip-sip na Escudero na ito. May motion yan, Tingnan mo pare, itong sip-sip na Escudero, sumisip-sip kay Marcos. Tingnan mo. All of a sudden, pinahiya niya yung institusyon, pinahiya yung Senado by citing certain rules that has not been known to members. Sa dismaya ni Amy Marcos. Pakinggan natin itong Escudero na ito. Ikinadismaya ni Senator Amy ang desisyon ni Escudero na hindi pirmahan ang contempt order. May tuturing daw itong insulto sa komite pati sa integridad ng Senado. Hindi raw maintindihan ng senadora kung bakit hindi makita ng Senate President na isang abogado ang mga kasinungalingan nila Kanilaw. Gate pa ni Senator Amy, delikado ang nangyayari lalo kung binabaliwala ang otoridad ng Senado.
Bumuelta naman si Senate President Escudero sa pahayag ni Senator Amy. Ayon kay Escudero, delikado raw na hayaan ang mga senador na baliwalain ang Senate rules para sa sariling kapakinabangan. Nanganganib daw ang integridad ng Senado kapag hindi nasusunod ang proseso. Paglilinaw pa niya, hindi siya tumangging pirmahan ang contempt order nila Kanilaw. Agad daw itong ibinandera ni Senator Amy kahit hindi pa ito nakikita ng Senate President. Hindi raw papayagan ni Escudero na magamit ang Senado o opisina ng Senate President para sa interes ng iilan. Sa huli, hinimok niya si Senator Amy na iwasang gamitin ang Senado bilang platform para sa personal niyang hangarin sa politika. Matapos daw ang ilang oras na unauthorized detention nila Kanilaw, pinalaya rin siya para sa regularity at humanitarian consideration. Tingnan mo itong Senate President na ito. Klarong-klaro, na talagang sumusunod siya sa kompas ni Marcos. Tingnan mo ito, bago natin i-discuss ito parang tingnan mo itong nangyari nung si Jinggoy Estrada pinakontempt si Morales. Kasama si Escudero, nandyan si Bato. May sinasabi ba si Escudero? May inaangal ba siya sa pinapakontempt ni Jinggoy Estrada? Ito si Morales. O, pakita natin ito. Ibig sabihin, hindi ikaw nag-check nitong na tinanong sa'yo, have you ever been separated from... Yes, Your Honor. Hindi ikaw nag-check Hindi na po, to? Your Honor. Hindi po, Your Honor. Kaya nga, Your Honor. Mr. Chair, sandali Mr. lang. Chairman. Mr. Chair, tinanong ko kanina kung pirma niya ito. And he already admitted na pirma niya ito. Tinanong ko rin kung handwriting na ito. First question, kanina tinanong, is this your handwriting? Sabi niya, hindi niya maalala. Nung present ko ulit yung kanyang, itong PDF sa kanya, pinag-aralan niya, inamin niya na handwriting na raw niya. Now, he is denying na hindi niya sinagot itong isang question. Sino naglagay ng no? Multo? Your Honor. Ito, no? Yan yung mga naiwan ko ron. Did you, Pidea. Pidea. Sila may galing, sa kanila galing yan, Your Pidea. Honor. Sa inyo raw galing to, kayo raw nag-check nung fill in the blanks nito. Your Honor, I am not Jonathan Morales. Pidea is not Jonathan Morales. Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, go ahead. I move that he be cited in contempt. There's a motion. For continuously lying before this committee. There's a motion of Senator Jinggoy Estrada that the resource person is cited in contempt. Any objection? Hearing none, Mr. Jonathan Morales is hereby cited in contempt before this committee. Kasama si Escudero dyan sa hearing na yan. Tapos, yun din ang panahon na pinapakontempt ni Jinggoy Estrada si Morales. Tapos, yun din yung panahon na nag-take over si Escudero pagka Senate President. Ngayon, ang tanong pa rin siya na ngayon ang Senate President, nakakulong si Estrada. Mayroon ba siyang sinasabi na yung ginawa ni Jinggoy or yung pagpakontempt kay Estrada ay laban sa rules ng Senado? Mga kababayan? Kaya, very clear na itong pinagagawa ni sip-sip na Estrada ay puro kagaguhan. Puro kagaguhan, mga kababayan. So, yun po ang plano dito. At tingnan mo, mga kababayan, kung anong sinasabi ng mga iba-ibang mga nagre-react sa social media. Ito, isang reaksyon nitong si Banat Bay. Pakinggan natin. Hindi lang naman kami ang kita, nagko-comment tungkol dito sa kasipsipan ni Estrada. Ito, pakinggan natin.
sobrang dangerous kasi magagalit ang tao eh. Kasi alam mo, Chis Escudero, hindi ko alam kung naapakan yung ego mo eh. Dahil parang sinasabi mo hindi dumaan sa'yo. Dapat humingi ng ano sa'yo kasi bilang tagapangulo ng Senado. Akin ganito lang. Pwede nyo naman pag-usapan yan eh. Kayo-kayo. Hindi yung kukontrahin mo si Senator Amy. Alam mo yun, pwede nyo pag-usapan, pagsitahin mo si Senator Amy. Next time naman, bago ka magano, alam mo naman na dumadaan yan sa akin. Dapat padaanin mo muna bago ka nagsasalita. Kaya lang, kinontra mo kagad, halatang tuta ka ni Lisa. O, diba? So, sa akin lang, sana man lang, binigyan mo muna ng tsansa na mag-usap-usap kayo na lang ngayon. Kasi, sana pinanood mo. Kasi sinasabi mong parang hindi dumaan sa due process. Pambira. Ilang beses siya nagtagal sa kanya question and answer. Hindi ka tulad sa camera, pag magkamali ka, contempt ka. Well, ang aksyon na isinabmit kay Escudero ay pirmahan yung contempt. Yun ang issue. Bakit ang naging desisyon ni Escudero? Amy Marcos was doing it for her personal interest at saka for partisan reasons. Hindi naman yun ang issue eh. Sino ba nag-uungkat nun? Ikaw lang. O di kaya yung bumulong sa'yo sa Malacanang. Ha? Sa'yo lang nanggaling yan eh. Yung partisanship at saka yung personal gay ni Amy Marcos. Ikaw lang ang nagsabi niya. Wala naman iba nagsasabi niyan eh. Baka nabulungan ka ng Malacanang. So, on the contrary, by accusing Amy of partisanship, Wow. he is the one who is a very partisan person. Correct! Ha? Oh, sala sa init, sala sa lamig. Parang ihahambing natin ito sa isang Masahol pa sa balimbing yan. isang tao na hindi alam kung magpapatuloy ba siya na magiging lalaki o magpapatuloy ba na siyang maging isang babae. Ha? He is caught between the devil and the deep blue sea. Ha? Oh, doon sa pinapakontempt ni Jingoy Estrada, si Morales, O, yun ang issue. oh, he became Action ka na. he was present in the hearing. Wala siyang ni-raise na issue ng due process. Wala siyang ni-raise na issue. Then he became the Senate President right after that. O bakit hindi niya pinakawalan si Morales? In the same way as itong si Lacanilao. Kasi sabihin niya walang due process yung committee which was chaired by Bato. So, halatang halata si Escudero, he is under the dictates of the powers that be. Yung kanyang amo na nagbibigay sa kanya ng wine, kung may dignidad pa itong Escudero na ito, Kumpirmadong waiter. pinablot ni Amy yung kanyang wine, wala man lang siyang komentaryo. Ibig sabihin na talagang utos-utusan lang siya dyan sa Malacanang.